Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Siyempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh at ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So pagod tayo today kasi marami tayong ginawa sa school. So pumasok na ako kanina, hindi na ako tinatamad. Tapos ayun, so syempre bukas holiday namin, o diba, at saya lang. And then of course, sa mga nasa parting Amerika, sana lahat kayo ay okay na okay ang tulog ninyo kagabi. And then of course, yung dito naman sa Asia ay matutulog pa lang kami. Ayun nga, so ang saya ng Tuesday ko kasi syempre excited ako for tomorrow kasi bukas ay walang pasok, thanks God. Ang sarap ng feeling, charot. Pero nandoon ako sa part na excited ako next week kasi sports day namin, di ba? Yon. At ayun nga, kahapon, naging masaya ang Monday natin kasi syempre, si Diamante ay nanalo ng Reina Hispano-Americana. O di ba, ang bongga-bongga, talagang ipinakita niya talaga yung galing niya. Actually, binalikan ko yung mga laban niya kanina. Pinanood ko uli yung mga interview niya, pinanood ko yung mga live niya before pa mag-coronation ng Reina Hispano-Americana. During yung nandoon siya sa competition. My gosh, ngayon ko lang na-notice, magaling pala talaga siyang magsalita, no? Tapos, may laman naman si ate, marunong mag-English, magaling magsalita, pagkatapos nandoon siya na, alam mo yun, yung parang matalinong bata, at saka nasa puso niya talaga yung ginagawa niya. Saka yung respeto niya sa kapwa niya, talagang nandoon. Kasi meron ako napanood na live, pinost ko yun sa SB Crown. So kung gusto niyo mapanood, bisitahin niyo yung SB Crown page ko. So eto siya, tawag dito. Yung, alam mo yun, yung nagla-live siya, tapos lumabas si Bolivia na bagong ligo, pero hindi niya ipinakita si Bolivia. Sabi niya kasi, guys, pasensya na hindi ko pwede ipakita sa inyo kasi kalalabas. Alam mo yung respeto, kasi yung iba nun, parang, alam mo yon, ipapakita yung roommate niya kasi okay lang naman. Tapos, alam mo, may mga ganong candidates, pero siya hindi. So, ayan yung page. So, nandiyo dyan, hanapin ninyo. So, sana makabisita kayo dito sa page ko. Yan. Akin yan. So, yon. Natuwa ako sa kanya kasi na-realize ko na grabe, no, napaka-educated niyan tao. Kasi yung iba nun, di ba, kapag roommate mo, ayan, ipapakita kahit nagbi-makeup, nagbibihis. Eto hindi niya ginawa talaga. As in, sabi niya, sorry guys, hindi ko pwedeng ipakita siya sa inyo. Tapos sabi niya, pwede kang mag-hello using your, parang yung naririnig lang yung boses mo. Ayun, talagang doon sa part na yun, hiningaan ko siya kasi mataas yung paggalang niya doon sa kapwa niya. So, in fairness sa kanya. Kasi kung iba yan, bara-bara eh. Kaya sabi ko, okay, kaya talaga nanalo to. Pagkatapos, machika talaga siya at mahilig talaga siya kumuda. Yan. So, may nagtatanong sa akin, sabing ganun, Mama Sam, ano ba nangyari sa pambato ng Indonesia? Well, walang nangyari. Hindi na sila tumuloy lumaban. Kasi parang feeling ko, yung bintang, di ba, yung bintang pageant sa Indonesia, ayun na yun last. Tapos parang, inano niya yata kung lalaban ba siya o hindi. Parang pinili niya na lang na hindi na pumunta. Kasi nga, di ba, hindi din naman siya prepared, hindi naman siya marunong mag-Spanish, tapos wala naman siyang, alam mo yon, wala naman siyang alam na magsalita ng Espanyol. So, kaysa nga naman mag-effort pa, hindi na siya tumuloy, di ba? Saka hindi na naman siya maganda, hayaan na ninyo. Charot! Anyway, so, sa Indonesia, bakit ba sila kasali dito sa Reina Hispano-Americana? Hindi ko alam, siguro, nasakop din sila ng Espanya, pero parang feeling ko, maliit na lang, porsyentos. Baka may lugar na nasakop, ganon. So, yon, pero hindi ganun katagal. Parang
ewan ko, hindi ko alam. But, hindi naman kasi dapat sumali ang Indonesia, yung nagmamaganda lang, di ba? Kaya, ayun, pagdating doon is espanada ang alam niyang sabihin. Anyway, so, hindi ko naman sila mabiblame kasi mahirap yun para sa kanila. Hindi katulad sa Pilipinas na talagang naging part talaga natin yung yung Spain, di ba? Naging part natin yung Kastila. So, yon. At matagal-tagal tayong nasakop talaga. At yon, so naging kultura din natin. Kaya magdali tayong mag-adjust sa competition na to at madali nating magagawa. Kaya lang, hindi tayo nakakapagsalita ng Espanyol kasi hindi na siya tinuturo sa atin. Hindi katulad noon, yung mga matatanda, yung mga nauna sa atin, ay tinuro sa kanila yung Espanyol. Sa mga salita sa Pilipinas, kasi kasali sa kultura natin. Kaya, madali sa atin. Hindi katulad yung sa Indonesia, wala silang, alam mo yon, katulad nun sa atin na sobrang alam yung kultura, kayang magsalita, yung mga ganon. By the way, so malin nyo, next year, so yun. So naiinggit nga daw sila sa pagkapanalo ni Diamante. Ako naman, parang hindi naman dapat kainggitan yan, yung mga tagahanga, yung mga fans ng mga Indo, hindi kayo dapat maimbierna sa Pilipinas kasi parang feeling ko it's Asia, dapat nga matuwa kayo kasi 'di ba tayo ang nakakuha sa bagay, tayo lang naman yung kandidata na Asia doon o kasi wala nga sila, so imbierna sila kasi nanalo nga tayo rin ng Hispano-Americana, pero hindi dapat maimbierna, dapat ikatuwa nila yon kasi 'di ba at least another crown for the Philippines. Sa bagay, ba't naman sila matutuwa? Charot. So, yan. So, kasi marami ako nababasa sa social media na, alam mo yun, nai-imbier na sila dahil nanalo. Sinabihan nilang hindi daw maganda. Tapos, parang, binili daw yung corona. Yung mga bitter na Indonesian na, alam mo yun, na parang walang ibang gawin kundi i-bash ng i-bash ang mga kandidata natin. Hindi ko naman mabiblame kasi tayo din naman gumagawa noon, mga ganon. But nandoon ako sa part na dapat maging happy na lang para sa bansa natin. Tapos pag nanalo sila, maging happy na lang din tayo para sa kanila. Bakit ba, hindi ko lang kasi maintindihan, hindi nila matanggap talaga na ang Pilipinas hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin sa international pageant. Kaya nga powerhouse tayo. Lalo na ngayon, nanalo din tayo ng isa pang international pageant. So, dalawa na. Pagpasok pa lang ng 2025. Kamusta naman sila? Wala pa. Charot. So, yan. Anyway, so, good luck. Diba? Good luck sa kanila. Pero, syempre, may mga niluluto yung mga yan in the future. Kaya, mag-ingat tayo dyan. So, yun. So, nakakaloka. Bakit daw nanalo ang Pilipinas, hindi naman daw maganda? Yung mga Inglaterang to talaga, no? Sa bagay, hindi mo naman kasi may iwasan. May hindi nagagandahan, may nagagandahan, may nagagalingan. So, kahit nga kapwa Pilipino, binabas si Diamante. Yung Indonesian pa kaya, di ba? So, yun. So, dapat maging happy na lang. And then, ayun. So, magdiwang na lang tayo. Kasi, syempre, it's honor of our country. So, yon. At wala naman ako masabi kasi talagang ginalingan talaga ni Diamante. At nakita ko naman yung determinasyon niya talaga. From the beginning pa lang, nandoon na talaga yung determinasyon. Plus, talagang si Diamante, I think, isang napakabait na bata at napakabuting tao. Kaya nanalo to ng Reyna Hispano-Americana 2025. So, yun lang yung masasabi ko. Kaya sa mga Inglaterra, sa mga nambabash, mapa-Indonesia o mapa-Pilipino, ano ba? Tumigil na kayo, maging happy na lang kayo para sa nanalo. Diba? Kasi deserve naman talaga ito ni Diamante. At doon naman sa Indonesian, ewan ko kung ano nangyari sa kanila. Umurong siguro sila kasi naramdaman nila na walang ibubugay. Yung pambato nila, baka kasi ma-El Tocuyo kasi uli. Diba? So, kesa naman, ay may El Tocuyo ka naman, huwag ka na lang pumunta doon sa Reyna Hispano-Americana.
kasi nga hindi nga ganun kagandahan. Charot! So, yan! Nakakaloka kayo ba, guys? Ano, guys, ang masasabi nyo dito sa chika natin ngayon na nakakaloka? Tumbling naman ako. Ito kasi mga Indonesian to eh. Mga inggitera talaga. So, comment below nga para malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.